Hi! Ako nga pala yung taong nag-iipon ng mga tirang barya sa isang garapon para lang maramdaman na may ginagawa akong tama sa buhay. Hindi ko naman ini-expect na ikakayaman ko yan. Pero real talk, kung gusto mong yumaman, hindi kailangan ng overnight success. Ang kailangan mo ay consistent na ugaling kuripot. So today, pag-uusapan natin ang 5 tipid hacks na kapag ginawa mo araw-araw ay magdadala sa'yo sa success. Kaya simulan mo na ngayon ang pagiging wais para ikaw ay sumakses. Tip number 1. Self-auto transfer. Kahit barya lang. Minsan talaga, hindi natin mapagkakatiwalaan ang sarili nating kamay. Kaya kung alam mong mahilig ka sa add to cart, gumawa ka ng sariling version ng auto transfer. Tawagin natin itong self-auto. Meaning, araw-araw ay kukuha ka ng piso, 5 piso, kahit barya ay ilipat mo sa savings account mo, e-wallet, o isang garapon. Pwede mo ring i-transfer manually to GSave, Maya, Cbank, GoTime. Basta wag lang kay Shopee at Lazada. Walang fees, walang drama, walang temptation. Kahit piso per day lang ay magkakaroon ng direksyon ng buhay mo, kasi mabibuild mo yung habit. Kaysa wala kang naiipon, piso lang, edi wow, may 365 pesos ka sa dulo ng taon. Kung kaya mong 20 pesos per day, 7,300 yan. Kung sa ngayon ay naiisip mong, shocks ako to. Congrats! Hindi ka nag-iisa. Kung ready ka ng maging wais, i-comment mo nga dyan, simula na ng tipid era ko. At kung may kaibigan kang online shopper pero panay ang reklamong hindi nakakaipon, itag mo na siya para matauhan. Share mo na rin itong video para sama-sama tayong sumakses. Tip number 2. Presyuhan mo lahat ng gastos gamit ang oras ng buhay mo. Bago ka bumili ng isang bagay ay tanungin mo ang sarili mo. Kung magtatrabaho ako ng isang buong araw para dito, worth it ba siya? Yung 200 pesos na kape na aesthetic sa IG pero lasang melted ice cream. Or yung tote bag na may self-care print pero ika-15 mo na. Gaano kadaming pawis ang katumbas nito? Gaano kadaming stress sa boss ang pinasa ko para lang sa gantong item? Ang pera ay hindi lang numero. Ito ay representation ng stress mo, oras mo, tulog na hindi mo nakuha. Kapag ganun mo siya tiningnan ay magiging automatic na sayo ang mag-isip bago gumastos. Tip number 3. Iwan mo muna sa cart. 24 hours rule. Walang masama sa kagustuhan mong bumili. Ang masama ay yung wala ka ng pera pero may binili kang bagong anime lamp. Simple lang ang mindset dito. Delay is power. Bawat impulsive na add to cart mo ay parang only rice. Masarap sa simula pero baka pagsisihan mo sa huli. Kaya every time na may gusto kang bilhin online, iwan mo muna sa cart ng 24 hours. Hindi mo siya each checkout. Iwan mo lang siya dun. Parang yung mga message na sinisinzone mo. Kapag kinabukasan ay gusto mo pa rin siya at hindi mo siya nakakalimutan. Ibig sabihin nun ay baka may value talaga siya sa'yo. Pero kung nalimutan mo na siya kahit nandoon pa, ibig sabihin nun ay hindi mo siya gusto o kailangan talaga. Parang crush mo pero di kayo soulmate. Alam mo yun? Sa totoo lang, madalas hindi natin gusto yung produkto. Gusto lang natin yung feeling ng may binili. Kapag sinanay mo ang sarili mo na magpigil, masasanay din ang utak mo na hindi lahat ng bagay ay urgent. At hindi lahat ng gusto mo ay deserve mong bilhin agad-agad. Tip number 4. Gumamit ng cash. Para mas ramdam mo yung sakit ng paggastos. Hindi ako kontra sa mga digital wallet. Actually, mas gusto ko sila kaysa cash. Pero ito ang problema sa cashless. Sobrang convenient, pero sobrang painless din. Kaya sobrang gastos. Kapag nag-cashless ka, hindi mo nararamdaman ang bayad. Walang ingay ng papel, walang pagnipis ng wallet, walang paggan ng bulsa, walang panlalamig ng palad. Pero kapag gumagamit ka ng cash, mas ramdam mo. Parang ganito, bibili ka ng milk tea worth 150 pesos. Magbabayad ka ng 1,000 peso bill. Susuklian ka, makikita mong mababariyahan yung 1,000 pesos mo. At alam naman natin na kapag ang 1,000 peso bill ay nabariyahan, siguradong mauubos yan. Doon mo marirealize na masakit pala. Masakit siya sa wallet, masakit siya sa puso, masakit siya sa weekly budget. Tip number 5. Gumawa ka ng gastos delay habit. Kung naalala mo pa yung tip number 3 kanina, eto yung level up version nun. Kung kinaya mo ng 24 hours, subukan mo ngayong i-delay ng 1 linggo. Huwag mo munang bilhin.
Isulat mo lang sa listahan o notes app. Lagyan mo ng petsa, tapos balikan mo after 7 days. Kapag after 1 week ay gusto mo pa rin siya, at kaya mo siyang bilhin na hindi nauubos ang budget mo, edi go. Pero most of the time, hindi mo na siya gusto. O kaya may bago ka ng gusto. Huwag tayong magpadala sa panandaliang kilig sa new item. Hindi magtatagal yan. Sabi nga nila, lilipas din yan. So ayan, 5 tipid hacks na kaya mong simulan agad-agad. Walang tech requirement, walang investment, walang magic app. Ang kailangan lang ay konting oras, konting effort, at konting tiwala sa sarili mong disiplina. Hindi ito shortcut sa pagyaman, pero ito ang foundation ng isang wais na buhay. Yung hindi mo kailangan ng malaking pera para maging magaan ang buhay mo. Kailangan mo lang ng malinaw na ugali sa paggastos. At susunod na dyan ang pagdami ng pera mo. Ang pagiging kuripot ay hindi pagdadamot sa sarili. Ito ay respeto sa pera na kinita mo, sa oras mo, at sa kinabukasan mo. Follow mo na rin ang kuripot moves para sa iba pang mga tipid tips, life hacks, at budget wisdom. See you sa next video.